pinanalo yung presidente mo, eh, malalim pa rin tayo sa kaldero. Di ba? Kaldero na. Di ba? Puspusan na ang kampanya ng gobyerno para maiwasan ang mga karangsang may kaugnayan sa eleksyon. At kanina, mag-asawang politiko sa Masbate ang nagsuko ng mga dekalibreng armas sa pulyan ni MJ Marcon. Masbate pa rin daw ang may pinakamaraming kaso ng election-related violence sa ngayon. Nasa 8 na ang mga naitalang kaso ng karahasan na may kaugnay sa eleksyon sa taong ito. At medyo nababawasan na raw kumpara sa mga nai-record noong 2004 at 2007 elections. Kaya puspusan daw ang kampanya ng Task Force Masbate para mabawasan ang kaguluhan. That there are other projects to make this province beautiful and attractive for tourism. Then this is one major step towards making that project possible. At kanina nga, isinuko na ni Masbate Governor Lisa Co at ng asawa nitong si Congressman Antonio sa otoridad ang 24 na halos matataas na kalibre ng armas. Sabi ng Task Force Masbate, nakakulong ang National Task Force on Loose Firearms at checkpoints na sinasagawa nila para makonfiska ang mga loose firearms. Isa ang Masbate sa tiniguri ang pinakamatinding election hotspot. Kaya naman naniniwala si Secretary of National Defense Norberto Gonzales na ang susunod nilang mapapasuko ng kanilang mga armas ay ang iba pang politiko sa iba pang election hotspots katulad ng Maguindanao, Sulu at Abra. Nag-file naman ng petisyon sa COMELEC, ang Independent Commission on Private Armies o ICAPA, para ibalasa o ipatanggal ang ilang mga PNP officials na nakikisali sa partisan politics. I was able to get some information and validated it that some of these provincial officials have participated in political partisan activities. Babala naman ni Defense Secretary Norberto Gonzales, may listahan na sila ng mga pangalan ng mga pasaway na pulis. MJ Marcori, News 5. Silipin muna natin ang mga paghahanda para sa local absentee voting mamaya. Wala naman siguro masyadong adjustment, pero di tulad ng sa atin, mano-mano pa rin ang pagboto nila. May report si Fiona Nicolas. Ang lahat para sa local absentee voting o LAV mamaya. Pero dahil higit kumulang 20,000 lang ang botante, mano-mano pa rin ang pagboto ng mga sundalo, pulis, mga teachers at government employees na naka-duty sa mismong araw ng eleksyon. Nasa field yan. O mga pulis yan o sundalo, pa isa-isa o padala-dalawa. So within those days, they can vote. Sabi ni Sarmiento, mas mapapamahal ang COMELEC kung gagamitan pa ng PCOS machines ang maliit na bilang ng mga botante. Simula ngayong araw hanggang 30 ng Abril, maaaring bumoto ang mga naaprubahang aplikante ng LAV sa mga PNP and military outposts at mga municipal DepEd offices mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Itatago muna pansamantala ang mga balota sa COMELEC Central hanggang sa tuluyang mabilang ang mga boto sa mismong araw ng eleksyon sa May 10. It's the Committee on Local Absentee Voting who will be in charge of securing these ballots. Now, dito sa SBAI naman, may mga watchers din. We're encouraging political parties to be present also. Samantala, umalag naman si Bagong Bayan Presidential Vic Gordon sa balitang aabutin